Ang labanan sa Mactan, sinaunang kasaysayan ng Pilipinas, Kabanata 16, madaling araw ng Abril 27, 1521, pumalaot si Ferdinand Magellan kasama ang humigit kumulang 60 tauhan, sakay ng maliliit na bangka. Layunin niyang ipakita ang kapangyarihan ng Espanya at pilitin si Datu Lapu-Lapu na lumuhod sa krus at sa korona. Ngunit hindi niya inasahan ang dagat ng mga mandirigmang naghihintay sa pampang ng Mactan. Higit 300 lalaki, may daladalang sibat, pana, at matatalim na kampilan ang nakahanay sa ilalim ng watawat ng kanilang datu. Ang mga babae at batay nakasilip mula sa mga kubo, pinagmamasdan ng pagtatagpo ng dalawang mundo. Lumuhod si Magellan sa buhanginan, iniangat ang espada at isinalin sa pamamagitan ni Enrique ang kaniyang huling babala. Magpasakop kayo at kayo'y maliligtas. Ngunit si Lapu-Lapu ay tumindig, matikas at walang takot. Ang aming lupa ay hindi sa inyo. Ang aming kalayaan ay hindi pwedeng ipagbili. Dito sa Mactan, kami ang aming hari. Sumigaw ang mga mandirigma at nagumapaw ang labanan. Tumama ang mga palaso at bato sa mga kawal ni Magellan, habang ang kanilang mabibigat na baluti ay tumikil sa kanilang mabilis na pagkilos sa mababaw na tubig. Samantalang ang mga tauhan ni Lapu-Lapu ay magaan, maliksi at sanay sa bawat galaw ng dagat. Nagpatuloy ang sagupaan hanggang si Magellan ay sugatan sa hita ng sibat. Umagal siya, ngunit pilit pa ring iwinawasiwas ang kaniyang espada. Sa huli, isang matalim na hampas ng kampilan ang tumama sa kaniyang braso at sumunod ang isa pang malakas na putol na nagpatumba sa kaniya sa buhangin. Si Magellan, ang matapang na manlalakbay na umikot sa kalahati ng mundo, ay bumagsak sa baybayin ng Mactan. Ang kanyang mga tauhan ay umurong pabalik sa mga bangka. Iniwan ang kanilang pinuno sa gitna ng hukbo ng mga mandirigmang Pilipino. At doon, sa ilalim ng araw ng Abril, itinakda ng kasaysayan na hindi lahat ng lupa ay maaaring sakupin ng banyaga. Ang Mactan ay nanatiling malaya, pinagtagumpayan ng kampilan laban sa krus at espada.